napakadaling magbago. Na ayaw ko nang isipin kasi sasakit talaga ang ulo ko. Bakit kaya? Naku, iniisip ko lang talaga. Ayaw ko nang mag-isip. Tinigil ko nang mag-isip sa totoo lang. Kasi nakakasakit ng ulo. At lalo nang ayaw ko nang mag-isip, ayoko tumanda. Anyway, hallelujah! Nakaka-stress, nakakapangit. Amen. Ayoko. Kayo ba gusto nyo? Ayoko rin syempre, di ba? Natural. Okay? Kaya huwag na natin problemahin ang mga bagay-bagay. Hayaan mong si Lord ang magproblema. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Ibigay na lang natin. Yun ang natutunan ko. Sabi ko nga, pag ito na, pag binatuhan ako ng problema, medyo nakats ko na, ay, hindi ako nakagad. Parang mainit lang, mainit na ba ito yan? Ayokong hawakan. Ay, sige, sa kalat kayo. Ito, Lord, ayoko sa'yo yan. Ayokong hawakan. Amen. Ayaw ma-stress. Amen. Amen, mga kapatid. Nakakatanda ang itsura ng nakakadaming wrinkles. At hindi talaga, alam ko, nakakasira na ng health, sa totoo lang. Kaya sabi ni Pastor na stress daw siya sa inyo. Ay, hindi, joke lang. Joke lang. Alam mo, hindi. Muntik na, naglalabas lang ang buhok niya sa stress. Basta hindi na, apektuhan lang. Pero, thank God. Thank God na talagang si Lord ang kalakasan niya. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kailangan niyo mag-disciple siya. Prayer ko talaga, Lord. Mag-disciple ka nga po sa CNCF Hong Kong ng sakto. Kapatay ko talaga ni Pastora. Just in case, later on, she decides to go home. I said, Lord, please, clone her. Clone many Pastora Banji in Jesus' name. Same character, same attitude, same love for Jesus. Hallelujah, praise the Lord, amen. Immutable. We want an immutable one. Just like our Lord Jesus Christ. Hindi nagbabago. Amen ba mga kapatid? So, ibig sabihin ng immutable si Lord, ito ay nangangahulugan na ang Diyos natin ay hindi kailanman magbabago. Kaya, nothing to worry about. Amen ba mga kapatid? Di natin kailangan mag-alala kasi faithful si Lord. Let me go on. And this is the last one sa character ni Lord, okay? Our Lord is full of love. Amen, mga kapatid. Okay? So the Lord promises, basahin nyo na lang sa 1 John 4, okay, 7 to 10. Mahaba yun, pero yun ang basahan natin that really indeed God is love. So, because God is love, His promises are always, take note, dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, ang lahat ng pangako niya ay nakabatay o nakabase sa Kanyang kabutihan. Mabuti ang Diyos, mahal na mahal tayo ng Lord, kaya nakabase lahat, okay, ng promises niya sa atin, sa pagmamahal niya sa atin. Amen. Dahil mahal niya tayo, pag mahal niya ang anak niya, sabi ko, kung tayo ay mabuti sa ating Ama, applicable maski sa ating natural father, di ba, mother. When we are good kids, what do you think our parents does? They bless us. Amen. Di ba? They give us what we want. That's the same thing with our God. He is God of love. Sobra din niya tayong mahal na mga anak at ang nais ng Diyos ibigay kung ano ang magpapasaya sa atin na nasa kalooban niya. Amen. Amen ba? Siguraduhin lang natin nasa kalooban niya. Kaya alam niyo yung pag-ibig ni Lord, the ultimate proof is Him dying on the cross for all of us. That's how much God loves us. Kaya hindi natin pwedeng baliwalahin yung pag-ibig na yan dahil yung pag-ibig na Jesus talaga ang siya pong naging daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, tinubos sa kasalanan. At ngayon, hindi man super, ganda pa ang buhay dito sa lupa. Pero alam niyo, as a Christian, I don't know about you, but I can really say this, that yes, God is true. We can taste heaven here on earth. While we are still here on earth, we are able to taste the goodness of God. Ganyan, our expectation. Amen. Hindi lang yung pagpunta natin sa langit. Oh, but that's why we always say, the best is yet to come. Because that is the truth. May best life na talaga si Lord ito because He came to give us life and life more abundantly. Amen? He wants to bless us abundantly. But again, mas maganda ang nag-aantay sa atin sa langit kung tayo ay mananatiling tapat at susunod sa mga
kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Amen? Okay, so yun yung character ni Lord, kung bakit pwede natin siyang pagkatiwalaan because of those character. Okay, so I'm almost done. Okay, so sabi niya rito, so tingnan natin yung ability ng Panginoon. So we must also, sabi niya rito, understand how capable and how powerful God is. Kailangan natin maunawaan yun. That our God is capable and powerful. Amen? God is always able to fulfill His promises because, ano ba ito pang, ano ang katangian din ng ating Panginoon, masasabi natin kung bakit, He is able, He is powerful, He is able to do what He says. First is because He is what we call omniscient. Amen? Omniscient means God knows everything, every situation sa buhay natin. Alam ni Lord lahat. At yan din, alam ninyo, me having that understanding that God knows everything, healed my heart. Healed all the heartaches. I know that God is a good God. And whatever He allows me to experience, okay, or whatever He did, okay, even in the ministry, I know that it is for our good. Amen. Alam nyo, nakaka-heal din yun. At talagang it inspires you na, okay, Lord. Na talagang kumapit kay Lord, okay, I know that you know what you're doing. And the only thing I need to do is trust you with all of my heart. Because He is indeed omniscient. Walang surprises kay Lord. Parang nagulat siya, ba't nagkaganyan? Ay, alam niya. Alam niya kung bakit nagkaganyan yun. At hindi masamang ama ang ating Diyos. Hindi niya iaalaw ang mga yun para ikaw ay pasaktan, kundi turuan na maging matatag. Tinuruan niya kung tumingin ka lang kasi sa akin. Huwag kung saan-saan ka nakatingin. Amen? Yan ang natutunan ko. Tumingin kay Lord. Pahirap ang tumingin. Totoo nga naman. Paano ka nga naman makukonsentrate kung kabilang kanan ang lari mo ng distraction ay naawanan. Anak ko na nakapanon. I understood that. That's why I said, oh, okay, Lord. So it's a lesson for me to look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. What else? Our Lord is omnipresent, meaning, okay, no matter what we're going through, He will never leave us nor forsake us. Amen. Amen? Tandaan natin yan. So si Lord, lagi natin kasama. And as I said, sabi nga ni Lord, His continual presence guarantees the fulfillment of every promise. Kasama natin si Lord. At tutuparin niya ang lahat ng pinangako niya sa atin. Sa'yo, sa akin, sa ministry, pinalagyan ng Lord sa atin. Amen? Amen. Basta sabi ko nga, gawin lang po, maraming pag-distract ang kaaway. Para tayo ay hindi talaga makarating sa plano ng Diyos. Pero lesson natin lahat. Amen? Kay Lord lang tayo susunod. Alam niyo kasi pag naiintindihan natin yung authority ni Lord sa buhay natin, it's easier to learn also to humble ourselves even to the appointed deputy authority of God. Wala tayong magiging problema sa isa't isa. Amen? Marunong tayong magrespetuhan sa isa't isa. Okay? Mamahalin na ng ating bawat isa, matatanggap natin ang bawat isa kung talagang naiintindihan natin ang authority ng Diyos sa mga buhay natin. Amen. Amen? He is with us. He never leaves us nor forsake us. Amen? And of course, lastly, di ba? He is omnipotent. Di ba? He is kaya nga omniscient, omnipresent, and omnipotent. Omnipotent means because the Lord is completely sovereign over heaven and the earth, nothing is out of His control. Dahil kay ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay ganap na siya ang nagahari sa langit at lupa, walang bagay na hindi niya ito kontrolado. Amen. Lahat
is still the sovereign God over all the earth. Meaning to say, siya pa rin ang may control ng lahat. Kahit ano pang nagaganap even sa mundo natin, mga kapatid, si Lord ang may control ng lahat. At merong rason ang Diyos kung bakit niya inaalaw ang mga sitwasyon sa mga buhay natin. Amen. Sa ating kapaligiran, okay? Even in the nature, amen. God is in control. And I pray that yun na nga, even in natural disasters, ang masaklap, tignan niyo, pag may natural disaster lang, tsaka lang talaga tumatawag ang lahat ng tao kay Lord. Pag okay ang lahat, nakalimutan merong Lord. Amen. Nakalimutan nila kung ano ibig sabihin ng Lord. Akala ng tao sila ang Lord. Amen ba mga kapatid? Amen. Amen? Okay? Kaya God, notice, God is omnipotent. So there's nothing that He allows sa buhay natin na wala siyang kaalam-alam. He's still in control. Amen? So He has, sabi niya rito, He has absolute power and authority and nothing is too difficult for our Lord. So ito naman ngayon, to close this, ito po ang ating responsibilidad. Ang responsibilidad po natin, una sa lahat, is to obey God. Amen. Amen? Yun ang responsibilidad natin. God takes care of the rest. Our part is to obey what God is commanding us to do. Amen po ba mga kapatid? Parang natahimik na kayo. Amen. Ang obedience may blessing. Huwag niyong iisipin mahirap gawin ito. Hindi talaga. Napakadaling gawin. Kung talagang ang puso mo, ang nais niya ay sumunod kay Lord, I am telling you, it's the easiest thing to do. Amen? So, our responsibility is to obey God. So, kailangan lang tayong sumunod sa Kanyang mga sinasabi. Kaya nga po, I always encourage the believers sa CNCF Orange County. Kaya Orange County kasi ang America, like sa lahat naman, all over America, we are divided by counties. County, not country. Okay, counties ang tawag niya. So, may LA County. I live in LA County. But my church that I handle is CNCF Orange County. Ibang county siya. Taga LA ako, pero pumupunta kami ng, ang Orange County consists of, kung alam niyo yung mga cities, like Anaheim. Anaheim is where Disneyland is. Okay, Anaheim, Buena Park, Garden Grove, maraming area. So, iba-ibang counties yun. So, ako ay LA County talaga ako. Palmdale ang city ko, pero under ng Los Angeles County. Amen. So, iba-iba yun. So, malaki. Okay, so sabi nga ni Lord, okay, doon po ako